Honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, isang makakalikasang araw sa inyong lahat po. Sabi po sa isang awitin nung bata pa si Secretary Alcala, ang magtanim ay di biro. Sangayon po ako dito. Hindi biro ang magbungkal ng matigas na lupa, hindi biro ang yumuko at mangawit sa pagtatanim ng punla, hindi biro ang mabilad sa ilalim ng tirik ng araw. Ngunit alam din po natin, ang tutubong biyaya kapalit ng sipag at pagsusumikap natin. Seryosong bagay ang pagtatanim dahil anumang may kaugnayan sa inang kalikasan ay isang seryosong usapin. Ang nakakalungkot po, sa panahon ngayon, nakatanim ang atensyon ng maraming Pilipino sa ibang klase ng pagsasaka. Kung may mga kabataang pamilyar sa salitang planting, plowing at harvesting, hindi ito nangangahulugang marunong silang magpunla, kundi dahil sa nakababad lang sila sa paglalaro ng online game na Farmville. Kaya naman ngayong araw, patutunayan nating seryoso tayo, hindi lamang sa mismong pagtatanim, kundi sa kapit-bisig nating paninindigan na pangalagaan ang ating inang kalikasan. Sa paglulunsad natin sa National Greening Program, nagpupunla tayo ng mga butil ng pag-asa para sa kalikasan, na siya namang tiyak na aanihin ng mga susunod na Pilipino. Ngano po ba kalhaga ang programang ito? Nitong huling linggo lamang po, sinalanta ng napakalakas na bagyo ang Bicol. Labis ang naging pagbabaha at kabi-kabila ang mga landslide. Ang ilang mga bahay, gumuho at tinabunan ng putik. Maraming pananim ang nasalanta at may kababayan tayong binawian ng buhay. Sa mga pangyayaring ito, masasabi nating malaking salik sa landslide at pagbabaha ang kakulangan natin ng puno. Kung tutusin, hindi po ito bagong problema. Ilang dekada na po tayong putol ng puno at paulit-ulit din natin binubuno ang resulta ng ating kapabayaan at pagmamalabis sa kapaligiran. Kaya naman, panahon na upang mamuhunan para sa kinabukasan. Panahon na upang magpunla ng isang programa na may layuning pangalagaan at pagyamanin ang ating mga kagubatan. Ang programang ito ay nasa ilalim ng Executive Order No. 26 na pinirmahan natin nito lamang Pebrero 24, 2011. Sa pagtatanim na ito, inaasahan natin na mabawasan ang polusyon at banta ng greenhouse gases. Mapapangalagaan ang mga kagubatan na bumubuhay sa ating mga watershed na ating pinagkukunan ng malinis na tubig. Maparami ang mga mangrove na nagsisilbing tahanan ng iba't ibang halaman at hayop. At magkaroon ng tiyak at pangmatagalang pagkukunan ng pagkain at pati na troso. 1.5 bilyong buto ang ating ipupunla sa loob ng 6 na taon sa 1.5 milyong ektarya ng lupain sa buong bansa. 50% ng mga butong ito ay magiging mga puno para sa mga kagubatan. Ito ay para sa sustainable management at sa pagmatagalang proteksyon ng ating kagubatan. Sa ganitong paraan, natin maagapan ang mga landslide, baha at pagkasira ng mga pananim. Ang natitirang 0.5% ng mga butong itinanim ay nakalaan naman para sa production zones kung saan ang mga halaman at puno ang panggagalingan ng mga produktong tulad ng kape, kakao at mga prutas. Sa pagpapalakas natin sa crop industry ng ating bansa, mapapataas natin ang supply ng pagkain. Sa pamamaraan ito, hindi natin napapabayaan ang kalikasan, hindi rin natin napapabayaan ang pangangailangan ng ating mga mamamayan. Ano po ba ang mga hakbang na gagawin? Buong sikap po natin itataguyod ang pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng malawakang social mobilization o ang paghimok sa lahat ng Pilipino, lalo na ang kabataan sa kolehiyo at high school at mga kawani ng gobyerno na magtanim ng 10 halaman kada taon. Sa gabay ng DENR, ang sistematikong pagkakaisa ng mga ahensya ng pamahalaan at ng mamamayan ay magiging susi sa tagumpay ng National Greening Program. Tagumpay ito ng ating mga kapatid na katutubo, ang mga pamilyang umaasa sa kalikasan at ng susunod na salinlahi ng mga Pilipino. Kinikilala rin po natin sa araw na ito ang 6 na Pilipino na ginampanan ang kanilang tungkulin para sa kalikasan hanggang sa huling sandali ng kanilang mga buhay. Sila po ang pinarangalan natin ng Environmental Heroes Award ngayon. Bilang pagkilala sa kanilang kadakilaan,
Nakatanggap po ng tulong pinansyal, suportang pangkabuhayan at scholarships mula sa pamahalaan ang mga naulilan nilang pamilya. Maging mabuting halimbawa nawa ang kanilang dedikasyon at profesionalismo sa lahat tayong mga Pilipino. Mas malinaw pa po sa sikat ng araw ang pinupunto ng National Greening Program. Nagtatanim tayo ng bini upang mamunga ng mas maginhawa at mas masaganang kinabukasan para sa mga Pilipino. Tulad ng isang tunay na halaman, diligan natin, alagaan at bantayan ang proyekto ito upang masilayan natin ang ganap nitong pamumunga at pamumulaklak. Tinatawag ko kayo, magtulong-tulong tayo sa katuparan ng adhikain ito. Nasa tamang panahon na tayo upang ganap itong mapagtagumpayan. Kung noon, nakakalbo ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno, ngayon po, sa liwanag ng tunay at tapat na pamamahala, pinatutubo at pinalalago na natin ang kumpiyansa ng taong bayan sa pamahalaan. Abot kamay na po nating mga Pilipino ang pagbabago at pag-asa. Simulan natin ang pagpapayaman sa mga ito sa paisa-isang punla. Bago po ako magtapos, ako po yung maasa pagbabago po sa pwesto sa 2016 kung ang ating kalikasan ay talagang napuno na natin ulit. Napalitan na nakakalbong kagubatan na naging talagang masaganang kagubatan at buhay na buhay. Siguro may kapalit po yun. Ako na lang po makakalbo. Maraming salamat po. Magandang araw sa